Naglandfall na nga po ito dito sa Masingal, Ilocos Sur. At sa kasalukuyan, ito po ay nasa vicinity ng Benguet, Abra. May lakas pa rin ito ng hangin na umabot ng 65 km per hour at pagbugso na umabot ng 110 km per hour. Kumikilos ito eastward pasilangan sa bilis na 10 km per hour. At dahil nga po dito kay Bagyong Maymay ay meron tayong mga lugar na nakataas sa signal number 2 at signal number 1. So, mas nadagdagan pa po yung nakataas sa signal number 2 na isusunod natin dito sa ating forecast track. So, ano nga po ba yung dahilan? Bakit medyo weird po yung track nitong si Bagyong Maymay, no? Dahil din po ito may contribution yung interaction niya with another tropical cyclone na nasa labas ng PAR na may international name na Dolphin. Usually, kapag may at least same na intensity at less than 1,400 kilometers or approximately about 1.4K na 1,400 kilometers yung distance ng dalawang bagyo sa isa't isa at hindi nagkakalayo yung kanilang intensity ay nagkakaroon ng Fujiwara effect. But in this case, ang mas mangyayari po ay hihigupin lang nitong si Typhoon Dolphin, itong si Bagyong Maymay na kung saan ito rin yung nagko-contribute. Kaya naman, ito ay pa-eastward ang kanyang movement at dahil naglandfall na ito at sa kasalukuyan ay nasa Benguet, Abra, yung interaction niya sa kalupaan yung tutulong para mas humina pa ito at posible nga po na mamayang hapon around 5 p.m. ay nasa tropical depression na lamang ito at posible na mamayang gabi ay lalabas na rin ito sa ating kalupaan and eventually ay patuloy pang mas hihina hanggang sa ito ay maging low pressure area na lamang. Pero dahil nasa kalupaan pa rin po ito sa kasalukuyan, ay mananatiling may mga nakataas sa signal number 2. At kasama po dyan yung Ilocos Norte, malaking bahagi ng Apayao, central and western portion ng Kalinga, at ganun din yung central and western portion ng Mountain Province, ganun din yung central and northern portion ng Ilocos Sur, ganun din yung probinsya ng Abra. At signal number 1 naman dito sa central and southern portion ng Babuyan Islands, ganun din sa natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province at natitirang bahagi ng Ilocos Sur. Kasama dito yung mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union at northern portion ng Pangasinan at central and northern portion ng probinsya ng Aurora. Bukod po dyan sa mga nakataas sa signal number 1 and 2, ay meron pa rin po tayong mararanasan ng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang sa Sabado. Dahil po yan sa contribution din ng hanging habagat na patuloy na palalakasin ng binanggit natin kanina na tropical cyclone Dolphin. Ngayon naman, yan po yung mga babala natin patungkol sa mga pagbugso o lakas ng hangin. Punta naman po tayo dito sa pagdating sa mga pag-ulan. Meron po tayong itinaas na heavy rainfall warning at nananatili po na naka-yellow dito sa Metro Manila at ganoon din sa probinsya ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at ilang bahagi ng Laguna, Bulacan, Pampanga at Tarlac. Para po sa iba pang natitirang bahagi ng ating bansa, Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas and Mindanao, pwede po nating bisitahin yung panahon.gov.ph o di kaya naman ay download natin yung panahon app na published or yung provided by DOST Pag-asa. Yung binanggit ko po kanina na heavy rainfall warning, yung effectivity po nito ay para sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Pero ito naman pong tinatawag natin na weather advisory. Ito naman yung mga pag-ulan for the next 24 hours. At naka-orange nga po dito sa, ibig sabihin ng orange by the way, ay around 100 to 200 millimeters yung mga posibleng pag-ulan na maranasan natin. Dito yan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan. Ang ibig po sabihin nitong ganitong amount ay posible yung mga kalat-kalat na mga pagbaha at ganoon din naman yung pagguho ng lupa. Lalo na sa mga bulubunduking lugar dito sa mga probinsya na ito. At 50 to 100 naman dito sa mga naka-highlight na kulay dilaw. Ibig sabihin naman yan ay posible yung mga localized na floodings. Posible rin naman yung mga landslide pero mas mataas yung chance ng mga landslide dun sa mga naka-orange. Yung mga naka-gray naman hindi po ibig sabihin niya na hindi tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Cloudy pa rin po pero mas mababa lang yung lakas ng ulan na mararanasan natin as compared sa mga nakataas sa yellow and orange. Tulad ng binanggit po natin kanina, ay meron po tayong minomonitor na isa pang bagyo. Ito po si Typhoon Dolphin. At yung si Typhoon Dolphin naman, yung magpapanatili ng impluwensya ng habagat. Kaya naman, bukas ay makakaranas pa rin yung mga kababayan natin
dito sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, at Batangas. Ganun din sa Antique ng 50 to 100 millimeters, at sa Occidental Mindoro naman, relatively mas mataas na around 100 to 200 millimeters naman yung ating inaasahan base sa ating forecast. Magpapatuloy pa rin itong mga pag-ulan na ito sa Saturday dahil sa impluensya nitong habagat, at ganoon na din nitong si Tropical Cyclone Dolphin. By the way, mas bumaba po yung tsansa na pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Dolphin. Hindi na natin ito inaasahan, pero kung sakali man na may bagong bagyo or maka-apekto, magtaas tayo ng signal number 1, ay ang susunod na bagyo na pangalan na ating babanggitin ay si Bagyong Neneng. Yun po yung magiging pangatlo kung sakali na bagyo ngayong buwan ng Agosto. At para naman po sa ating gale warning, nananatili po na nakataas yung gale warning natin sa west coast ng Ilocos Norte, ganoon din sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Huwag po muna tayong pumalaot at mapanganib po. Posibleng mabot ng hanggang 5 meters yung taas ng ating mga alon. Yung posible natin na ma-encounter. Delikado po, lalo na kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin.